The way you touched me, that is the most happy moments that happen when I'm with you. And I want you to know that. And ang reply po ni Matthew, I know, but it makes me happier. Knowing you are even a little bit more comfortable, a little more happier. Good night, beautiful ladies. If you want to watch the full video, go ahead and check out Raffy Tofo in action. I'll leave the link to that full video in the description and in the comment section. But if you want to go ahead and stick around to see a little bit of this being translated and my thoughts on it, here we go. Let's find out what's going on in the story. Sir Alvin, nakakalungkot po itong ilalapit yung problema sa amin. So si ma'am galing Hong Kong, pag uwi dito sa halip na dumiretso sa bahay ninyo, nakikipaghiwalay na. Opo. Sa anong kadahilanan daw po, sir? Sabi niya po sa akin ay may bago na daw po siya. Hindi na daw niya po ako mahal. Wala na daw po siyang nararamdaman sa akin. Kailan niya po nakilala tong bago niya? Mga 3 months po yun. Sabi niya sa akin, may mga dati pa naman po silang combo na nabura na lang po. British po siya. Saan po? Sa Hong Kong? Oh, pinantahan lang daw po siya sa Hong Kong. Baka naman sir, ikaw ay nananakit. Hindi naman po. Baka ikaw ay lagi mong binibigyan ng sama na loob si Mrs. kaya nakapag-isip ng hindi maganda. Wala naman po eh. Wala nga po akong bisyo eh. Trabaho-bahay lang po ako. Kung matanong ko lang po, anong trabaho niyo po, sir? Electronics po, operator printer. O maganda po yung hanap buhay niyo. Ilan pong anak niyo, sir? Isa lang po. Magandang hapon po, Ma'am May. Ano bang nagawa niya para mangyari sa kanya itong... Matagal na po kasi kaming nag-aaway din. On and off po. Bawat away po namin, minsan po talaga hindi po talaga okay. Yung trabaho ko po kasi sobrang hirap po. Tapos once lang po yung day off doon sa amin. Tapos parang pinagbabawalan po niya akong lumabas, ganyan. Tapos makipag po sa mga kaibigan, ganyan. Gusto niya doon lang ako sa bahay. Kasi sobrang pagod din po kasi yung trabaho doon. Hindi rin po ganun kadali. Alam ko po ang trabaho ng isang OFW. Isang araw lang. Pero ang mahirap po maunawaan para sa amin, para sa akin, ako po ay matagal nang nakahalubilo mga OFWs at tumutulong sa mga OFWs natin, ay umalis ka dito na maayos kayo. Pero despite that, nagkaroon ka ng opportunity na makipag-communicate. Okay, so yeah, OFW life is very difficult. Like she said, they only get 1 day off, maybe a month. But that doesn't give you a right to go ahead and do whatever you want, right? You're still married, you got a responsibility, and you have to act accordingly. Sa isang British national at pupuntahan ka sa Hong Kong para lamang sunduin. At ayan, may picture tayo. O di po ba? Yung po yung masama, ma'am. Kasal ho ba kayo? Opo. Anong pangalan po? Matthew po. Saan po siya nakatira? Tagig po. Anong trabaho niya po? Manager po siya dito sa may VGC. Paano po siya nakilala? Kaibigan niya po talaga yung kachat ko po. Tama lang naman, maging mahigpit siya kung ganun pala. Nagsimula lang din naman po akong ng mga kachat nung lagi nga po aming nag-aaway. Sabi niya po sa akin, bahala na daw po ako kung ano daw po gusto kong gawin. Tapos basta sa kanya lang daw po yung bata. Once again, just because you have an argument with your husband or boyfriend doesn't give you the right to go out and start talking to other men. I mean, it does give you the right, but you're married. And in the Philippines, you got to get divorced first. And here's the thing. So where did you meet this guy? You don't just happen to have someone's phone number, right? Did you meet him back in Hong Kong? Is that what this is? Or online? So you were actually looking to meet somebody else? Gabi po, nandun po siya pero umuwi po siya. Bumalik po siya ng madaling araw. May dala pong kutsilyo. Tinakot po aming mag-ina. Ay sir, bawal naman yon. Hindi pwede yon. Mababaliktad ka rito. Imbis na ikaw may kaso laban sa kanya, ikaw makakasuhan dito, sir. Sabi niya po, papatay niya daw kami mag-ina. Inano niya po ako, pinagbantaan niya po ako. Pinarasa niya po ako na may mangyari sa amin. Tapos gusto ko pong umiyak. Ayaw niya po akong mag-ingay kung napapatayin daw po niya yung anak namin, pati ako. I see. So looks like the guy, the husband, found out and started threatening the wife and the kid in front of the kid. And she's obviously at this point very scared, naturally. But you provoked something and this guy's saying, oh, I don't have a knife. That's a stupid excuse. Nobody has it. You gotta get from the kitchen, bro. You can find one. It's not that difficult. So right now I'm kind of still 50-50, kind of unsure to see which side I lean on. There's a lot more to the story. I can't wait to find out. Wala naman po akong kutsilyo. May kutsilyo man po, hindi ko po hawak, nakaganyan lang po. Sabi ko sa ginawa mo sa akin, ang sarap nang mamatay tayong tatlo ngayon. Yun po talaga yung ano ko. Ay masama yun, sir. Ginugol ko po yung ano ko sa kanila, sa kanya. Pinapadala niya naman po, wala naman po nangyayari kasi hindi ko naman po napakinabangan yun. Napunta po yun sa pundar namin na bahay at saka lote. Natitira lang po dun sa sahod niya, 5K.
Tapos may trabaho ko, yun na po yung pinang-aabono ko. After po namin makabayad ron, yun, naganyan na po siya. Hindi ba totoo yung sinasabi niyang pag day off niya, pinipigilan mo siyang maglabas at steady lang doon sa bahay ng kanyang amo? Nung una naman po, hindi ko po siya pinipigilan kasi nalabas lang naman po siya. Pero po nung mga tumatagal na po, nakakilala po siya doon ng mga kaibigan na hindi ko po alam kung ano yung pinagmamalaki niya pa na mga ginagawa daw sa asawa. Ganito, na nagluloko din. Napunta po siya sa bar, nagiinom. Doon na po ako nag-umpisang magbawal. Tapos, yung pong isang beses, na-aksidente silang dalawa ng kaibigan niya. Yung kaibigan niya lang po yung nabangga. Lasing po sila nun. At this point, it seemed like a lot of jealousy, a lot of provocation. The woman going out, or is he the drunk one? It's very difficult to tell, I'm not gonna lie. Subtitles aren't really helping that much, and my Tagalog is horrible. So if you're Filipina, please write some explanation in the comment section. It's difficult to follow. I thought I was gonna be here helping you guys understand the story. Looks like I'm the one needing help, but hopefully it clarifies a little bit soon. Tapos sinabi ko din po sa mama niya, doon sa ate niya, nagalit pa po sila sa akin, hindi nila ako pinaniwalaan. Tapos nagpahikaw po siya sa pusod, nag-away din po kami noon. Kadalasan yung mga babae, nagpapatato, nagpapalagay ng hikaw sa pusod, sa tenga. Yun po dahil gusto lang nila na para they have the freedom to do it. Nung nandun lang po siya, pero nung nandito po siya, hindi naman po siya nagpapaganon. So parang siselos ka, baka meron siya, kaya siya gumagawa ng nagpapaganda para sa isang tao. Duda na rin po talaga ako noon, wala lang po akong ebidensya nun, kaya actually po may in-upload po ako doon sa cellphone niya na nakakasave nung kahit na-delete na. Nabura ko lang din po kung saan, pang ilan na po niya yung match na yan. Tapos ang gagawin niya po, pag hindi siguro siya nag-click nung una, makikipagbalikan sa akin, tapos pag hanggang sa nag-click nga po niya sila, yun, tuluyan na kung pag uwi dito, gusto na daw niya ng closure namin. So parang panakibutas ka muna? Opo. Nakiusap ko sa akin nung una. Dahil hirap na hirap ako nagko-contraction. Hanggang sa nagkaluslos ako, yun nga sabi mo, mag-abroad ka para mapagamot, mapa-opera ako, tapos makabili ka ng sariling lote, uwi ka na. Pero anong inuwi mo? Akala ko surprise mo kami para mabuo tayo. Yung pala, surprise mo, pakikipaghiwalay ka sa amin. Kaya po napaaga po ako ng uwi kasi gawa po ni Matthew. Tinulungan po niya akong makauwi tapos ika-cover niya po yung hanggang December ko. Kasi hirap na po kasi ako doon sa trabaho ko. Pwede ka naman lumapit sa DMW, pwede ka naman lumapit sa akin. Hindi mo na kailangan si Matthew para tulungan ka makabalik sa Pilipinas. Andito naman yung gobyerno natin at kasama na ako doon. Mas malakas pa ako kaysa kay Matthew. Kung anong nagagawa ni Matthew, triple pa, quadruple pa ang kaya kong gawin. Yung nga din po, yung ano daw po yun, yung sundalong secret agent daw po yun. Secret agent? Oo, pag daw po nagka-problema sa akin, sabihin lang daw niya, pupuntahan daw po ako. Baka ano to, yung parang James Bond. Ano siya, 007, 008, 009? Hindi po, manager po yung trabaho. Parang security po siya nung nakalaban ni Pacquiao po na si Mayweather po ba yun. Pero yung trabaho po niya dito, manager. Wala sir, huwag ka matakot doon. Mamaya, pa-deport pa natin yun eh. Pag talagang totoong babantaan ka nung British national na yun, pa-deport ko pa siya. Agent X44 ho ba? Kasi nga po, nag-ano po ako sa kanya na Ito yung minute is nagsabi, Agent X44, sabi ni Orly. Sinisira niya yung pamilya ninyo at baka naman yung kumpanya maawa dito kay Sir Alvin, i-deport siya pabalik ng London. Sabi niya sa akin, alam daw na may asawa siya, ay okay lang daw doon sa British. Kasi nga, tawag mo immigration, hindi pa operate na lang natin. Seryoso, hindi ako nagbibiro. Magkukortehan, harangin ka sa immigration natin, hindi siya makapasok, ikaw naman hindi ka makakalabas ng bansa. sinunog niya na rin naman po yung passport ko din. Lahat po ng requirements ko, pinunit niya po. Sinabi ko po kasi sa kanya, hiwalay na po kami. Oh, nagsinungaling ka pa. Di, wala. Alright, so looks like the guy is in the Philippines right now. He said he's a secret agent, security for Manny Pacquiao. Come on, bro. You ain't all that shit. This guy's a manager at BPO somewhere. So, guys will lie and say whatever to get a woman. I thought that was just teenager stuff, but hey, some guys just don't got any game. Which brings me to my next comment. Unless she lied, please, gentlemen, when you come to the Philippines, there are millions of single, attractive, willing to date you good women here. You don't gotta go and try to ruin a family, someone that's already married with a kid. You know what I mean? Like, there's nothing wrong with having a kid, but if you're married, have a baby, you should not be dating anyway, so you do your part as a man. Don't get involved in that. There's no need, right? You never know what could happen. Stuff like this, you might end up on national TV with your face plastered everywhere. Yes, balik ko lang din po itong pera galing dun sa ano niya. Tsaka yung cellphone po niya. Magkano ba naman itong pera? Nabawas lang po dyan yung pinamasahe namin papunta dito.
Oh, Wala akong okay. pera. Di dyan po ako kumuha. Nanghingi po ako dyan sa wallet niya. Ipalitan ko na lang po, sir. Kaya po magkasabay kami ngayon pumunta dito kasi natatakot po ako kasi sinasabi niya po sa anak ko, tara magpasagasa na lang tayo sa malaking sasakyan. Kaya sumama po ako. Papatunayan po ng anak ko yan kung paano po kami tirato kagabi. Tinakot po papatayin Hindi, kami. sige. Ako pakulong mo kung ako ang mali ay. Kahit papatay mo pa nga Namin ako ko na sa naman po matyo yung mo eh. kasalanan ko. Kaya lang ho yung pagbabanta niya po kagabi na po, nagkapobya po yung anak ko. Huwag niyo pong, huwag niyo pong dinadama yung bata, sir. Maling-mali na po yun. Kahit Hindi naman po ako kahit sabi nagdadamay. nung Nagagawa na lang po yan ang niyakap na kwento. po siya nung anak ko. Sinabi nung anak ko, Papa, mahal tayo ng Diyos. Sinigawan niya po yung anak ko. Sabi niya, wala. Sinasama ko sa simbahan yun ay ikaw, kahit anong anak ko, dati ka nagsisimba pero naging ganyan yung ugali mo. Mabuti pa yung anak mo, naka-adapt pagsama ko sa simbahan. Alam kong may mali ako, pero dapat hindi ko ginawa yun. Bakit? Alam ko din na, bakit mo ginawa din sa akin yun? Ako, inamin ko sa iyo, simulat sa pool, inamin ko sa iyo yung kasalanan Pero paulit-ulit mong ginagawa. Pinakita ko sa iyo yung ano. Kayo po ba ay willing na mag-usap ang dalawa na Hindi para na po. Ako magkabalikan? po, hindi na. Gusto ko po siyang kasuhan. Kaya lang siguro kayong dalawa magkaroon ng intervention muna alang-alang doon sa bata. Lalo na narinig ko na nagbitaw ko ng salita na hindi maganda sa tenga ng bata at binerify po nila Odette at talagang totoo sabi ng bata. Only then, after that, then kung gusto niyo po siyang kasuhan, kasuhan niyo siya. Narinig din po Natakot niya siya. sa bata na sabi niya, sarap laslasin yung liig mo. Wala mo na ako mga sinasabing ganyan, dinadagdagan mo na lang yan. Maling-mali itong si lalaki. Kahit nabaliktad-baliktad ng mundo. Pero nabalyo siya dahil sa kalokohan mo. Ikaw yung ugat ng problema. Kaya ako- But anyway, yung problema mo ngayon, sir, is yung anak mo, dinadami mo sa problema niyong mag-asawa. Idadaan kita sa intervention ng mga psychologist, pati yung sa DSWD yung bata. Kasalanan ko po, alam ko Okay. po yun, pero Ma'am, dalawang klaseng lalaki meron sa mundo. Yung una, maunawain at malakas ang dibdib at emotionally, mentally. At meron naman yung marupok na madaling masaktan at natutuliro. Nag-react agad. Hindi maganda yung reaksyon niya sa mga bagay-bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Nakikita niya, ito siya. Yung sa sinabi mo, dapat mag-usap. Yun yung mga lalaking malakas ang dibdib, malakas physically, emotionally, mentally. May ganun. It so happen, ito siya, marupok. Kaya nakapagbitaw siya ng masalita na hindi dapat, pati anak niya, dinama niya, marupok siya kung tutusin. Paano hindi siya masasaktan? Makita niya yung picture niyo, di ba? Lalaki, ang Naintindihan daming iba-ibang posing. Bumigay siya. Nung pagbigay niya, yun nga lang, nadami yung anak niya, which is mali siya. At hindi naman pwedeng gamitin sa korte yun, kasi nagloko yung misis, kaya na-trauma yung anak ko, may kaso pa rin siya doon, kung tutusin. Okay, so let's stop it there. From the sounds of it, it looks like this girl started talking to this British dude and at some point needed help getting back to the Philippines from Hong Kong, and he helped her financially. But any of us that are grown know there's way more to that. Simple, no man gives you money for no reason, firstly. Secondly, that's a younger, relatively good-looking dude. He's got no reason to just simply give you money without anything in return. And when you have photos of a man standing behind you without a shirt and you're meeting him at the airport, that's more than just financial help. Let's just be honest. Plus, as we saw in the intro, looks like there's a lot more to it than simply one photo with him being shirtless. It looks like she gonna be taking some stuff off too. So at this point, he's breaking down, she's upset crying because she's being threatened. And yeah, where can you go from this? Personally, I can never take a woman back, especially seeing her like that. One thing to maybe assume, have doubts about someone, but when you, as a man, see something like that, personally, there's no way back from that. I don't care how much I love the person, no matter how many kids we got together, I'm taking the baby, I'm out of here. You know, you're on your own, I'm gonna deal with it, I'm a man, I'm gonna figure it out. So that's my personal opinion so far. I'm gonna go ahead and stop it here because another whole half to this, I'm gonna release that maybe tomorrow or the next day. So just so we can have a better understanding in the comment section, please Filipinos, give us a little bit more maybe backstory. I know the translation, the auto subs isn't very accurate, so I'd love to hear a bit more detail before I continue sharing the second part. Thanks for watching. I'll see you guys in a couple days. Bye.